Magandang araw mga kaklase, magandang araw Ginoong Garcia. Gusto mo ba malaman ang sumusunod na topic? Aztec, Inca, Mali, Songhai at Maya? Kung oo, nandirito kami para may ipakita sa inyo ang kontribusyon ng Africa at Mesoamerica. Magsimula tayo sa Mali. Ang Mali ay isang lalawigan na dating kaharian ng Gatnan at Sindata na ang namuno dito. Sumalungat sa haring noong 1235 matapos mamatay ang kanyang labing isang kapatid. Hindi lang yon, hawak din niya ang mga minahan at ginto at asin. Habang noong 1307 naman tinatawag naman sa ang Haring Impyerno ng Mali na pinamumunuan ni Mansa Musa. Ang rehiyon ng impyerno ay ang gitnong gyunin na kinakahulugan ng kanlurang Afrika ay ginagamit bilang barya sa Italia dahil sa supply ng gitnong mula sa impyernong Mali patungo Europa. Sumusunod ang Timbuktu ng sentro ng kultura ng imperyo kung saan nagpupunta ang mga scholar ng Muslim para mag-aral sa malaking silid sa aklatang ginagamit ang Arabic sa pagsasalita ng pagsulat. Bemba Tuta, isang kilalang manlalakbay, dumalaw dito noong 1352 at napansin na maayos ang sistema sa impyerno. Kahit mga Muslim, hindi nagtatago ang mga babae sa publiko at hindi kinakailangan sundin ang kanilang mga asawa. Sumusunod ay ang Songhai Empire sila nagtumpay sa Mali pagkatapos mamatay si Mansa Musa noong 1468. Si Sunni Ali, ang unang leader, ay sumakop sa Timbuktu at pinalitan ni Azkeh Mohand. Sa ilalim ni Azkeh Mohand na itatag ang maayos na sistema ng buwis at komunikasyon sa Songhai na kilala bilang pinakaorganisado sa kanlurang Afrika. Sa silangan Afrika, umusbong ang makapangyarihan ng Aksum mula sa 500 BCE hanggang 600 CE. Kilala sa pagsanig pwersa sa Clash. Ang Aksum ang pinagmulan ng reyna ng Cebu. Nagbumisita kay Haring Solomon noong 800 BCE. Ang kabias ng Amerika ay nahati sa Mesoamerica at South America, kung saan umusbong ang kabias ng Maya, Inca at Aztec. Itinayo nila ang mga templo na may hagdang hugis pyramid tulad ng Temple of Inscriptions, Temple of the Warriors at Temple of Darkness. Ang Maya ay may kausayan sa astronomiya at matematika. Alam nila ang paggalaw ng planeta at buwan. At nakagawa sila ng kalendaryo na may 365 na araw. Naimbento rin ng mga ito ang simbolong zero at gumamit ng sistemang vigesimal sa pagbilang. Nakilala rin sila ng buong mundo dahil dito sa pamamaraan ng arkitektura at sining. Ang mga Maya ay gumamit ng sistema ng pagsulat na naglalaman ng pictograph. Sinusulat sa mga bato at papel mula sa halamanggoy ang mga kabataan ay nag-aaral sa templo at ang mga pari ang nagtuturo. Polytheistic ang pananampalataya ng mga Maya. May libo-libong Diyos at si Chak ang Diyos ng ulan ang isa sa kanilang paborito. Hindi katulad ng Aztec, hindi nag-aalay ng tao ang mga Maya para sa kanilang mga Diyos. Unahin nilang pagkain ay mais at nagtatanim din sila ng sili, beans, patatas, koko at kalabasa. Ang laro nilang pok-tapok ay katulad ng kasalukuyang basketball. Habang ang mga Inca ay may malawak na kaalaman sa paggawa ng templo, piramid at muog. Halimbawa ng kanilang pamayanan Machu Picchu sa mataas na bahagi ng pulong bundukin ng Andes. Sumasamba sila sa araw, kaya tinatawag nila ang kanilang sarili na mga anak na araw at kinakilala na ang emperador bilang pinuno at Diyos. Naman din sila sa paggamit ng sundial o orasan na ginagamitan ng sikat ng araw. Ang pagsasaka ang pangunahing kabuhayan kung saan marunong silang gumamit ng padaba, irigasyon at hagdan-handang taniman sa gilid ng bundok. Napairal ang sosyalismo sa kanilang kaharian, kung saan inaasikaso ng pamahalaan ang buhay ng mga tao at industriya. Namamahagi sila ng lupain, binhi, pataba at bulak sa mga habi.
ang mga produkto ay hinahati sa pamahalaan at mga mamamayan. Kauli ay ang Aztec. Kilala sila sa mataas na antas ng kabihasnan. Itinatag ang Tenochtitlan noong 1325 sa lawa ng Texcoco. Sa arkitura, pagmimina at paghahabi, ipinakita ang kanilang kahusayan na kilala rin sila sa palamuting ginto, pilak at jade at may mahusay na sistema ng pamahalaan at batas. Sa astronomiya ng matematika, pinatunayan ng stone calendar ang kanilang kahusayan. Sumasamba sila kay Huitzilopochtli at iba pang Diyos. Ang paborito ang pulgyu, tabako at kakao para sa tsokolate. Ito ang aming presentasyon tungkol sa kontribusyon ng Africa at Mesoamerica. Kasama na rin ang Inca, Aztec, Mali, Songhai at Maya. May natutunan ka ba? Kung oo, salamat sa pakikinig at sana'y nagustuhan niyo.